Nung kami mga bata pa at nabubuhay pa si Itay, ang gusto niya parati ay sabay-sabay kaming kumain sa hapagkainan. 5 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Bilang panganay, nasaksihan ko lahat kung anong higpit ni Itay sa amin noon. Gusto niya noon, pagsapit ng alas 6, ay nasa bahay na kami lahat. At pagsapit ng alas 7, nakapagluto na si Inay at sabay-sabay na kaming kakain na magkakapatid. 20 anyos ako noon nung pumanaw si Itay. Biglaan ang kanyang pagpanaw. Niwala itong sakit. Na aksidente ito sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kaming lahat ay nabigla. Siyempre, ang iba kong kapatid ay maliliit pa. Si nanay ay wala naman siyang hanap buhay. Paano na kami? Iyan lagi ang sabi ni Inay noon. Siyempre, halos kami lahat noon ay nag-aaral pa. Graduating na ako sa kolehiyo noon. Ang sumunod sa akin ay nasa second year high school. At yung mga kapatid kong tatlo'y mga pawang mga high school pa. Iyak ng iyak si Inay noon. Hanggang sa malibing na si Itay, hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala nito. Tuwing gigising ako ng 10 oras ng gabi, nakikita ko si nanay na umiiyak ito. Iniisip niya si Itay na dalawang dekada niyang nakasama at nagmahalan sila ng husto. 22 years naputol iyon dahil sa isang malagim na trahedya ang nangyari. Isang gabi, dumating ako sa bahay ng alas 5:30. Agad kong tinignan ang lamesa. Naalala ko noong bata pa kami. Masaya, nagtatawanan. Sabay-sabay na kumakain, lalo na kung magbibiro si Itay. Napakapalabiro kasi ni tatay, lalo na pagkakain kami. Yun na kasi yung pinaka-bonding naming magpapamilya noon. Agad ako sinalubong ni Lola at kinuha ang aking bag. Si Lola kasi kasama na namin sa bahay. Ang nanay ni nanay. Pamaya-maya lamang tinawag na ako ni Lola para maghapunan. Mag-aalas 7 iyon nang lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si nanay na nandoon at ang 2 kong kapatid. Siyempre kulang ng 2. Tinanong ko agad kay Inay kung nasaan sina Anton at Lisa na mga kasunod ko. Sinabi ni nanay na hindi pa raw umuwi galing eskwela. Habang kami kumakain, siyempre hindi kami kumpleto. Para bang nakikita ko si Itay na nakaupo sa center table. Pinagmamasdan kaming kumakain at malungkot ito. Marahil ay hindi kami kumpleto nung oras na iyon. Kaya nga nung dumating sina Anton at Lisa ay sinabihan ko. Sinabi ko na huwag silang papahuli. Dahil kabilin-bili na ni Itay sa oras ng hapunan ay sabay-sabay kaming kakain. Ngunit sadya silang matitigas ang ulo ng mga ito, lalo na si Lisa. Dahil may nobyo na ito. Hindi na rin ako nag-aral noon, nagtrabaho na lang ako sa isang fast food. Si nanay naman ay nananahin ng mga basahan na ibinebenta sa palengke. Dagdag income. Dumating ako noon, mag-aalas 8 na ng gabi.
Doon pa lang sila maghahapunan gaya ng dati. Wala si Lisa. Sinabihan ko ito nung dumating. Aba Lisa, lagi ka na lang ginagabi ah. Saan ka ba nagpupunta? Puro pagbo-boyfriend yata ang iniisip mo. Kuya, gumawa lang kami ng assignment ng mga kaklase ko. Kailangan namin isubmit yon. At yung pagbo-boyfriend, wala akong boyfriend, kuya. Anong wala? Huwag mo na akong lulukuhin, Lisa. Ikinuwento sa akin ni Ana na may boyfriend ka na. Hindi ka pa nga nakakapagtapos ng pag-aaral mo. Puro pagbo-boyfriend ang inaatupag mo. Sige, kumain ka na. Si Lisa ay pangatlo. Edad 16 anyos. Graduating na ito sa high school. Siyempre, teenager. Naranasan ko rin yan. Pero bilang panganay, kailangan ko silang gabayan. Oras ng gabi yun nang lalabas ako para umihi. Nakita ko si tatay sa lamesa. Nakaupo ito. Pinikit-pikit ko pa nga ang mga mata ko. Akala ko'y nananaginip lamang ako. Nakita ko siya na umiiyak. Pumapatak ang mga luha nito. Hindi ko nagawang matakot. Lumapit ako at itinanong kung bakit siya umiiyak. Tay, bakit ka umiiyak? Ngunit nakatingin ito sa malayo. Patuloy na pumapatak ang mga luha nito. Bigla itong tumayo at lumapit sa akin. Tinapik niya ang balikat ko at sinabing, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Ikaw nang bahala sa kanila. Pagsabi niyang yun ay bigla itong nawala. Dali-dali naman ako napabalikwas. Palingon-lingon na hindi ako magkakamali na si Itay ang nakita ko. Kaya kinabukasan sa aming almusal ay kinuwento ko kay nanay ang aking nakita. Maging ako napapanaginipan ko ang tatay ninyo. Hanggang sa huling sandali, kayo ang iniisip ng tatay ninyo. Kaya mag-aral kayong mabuti. Lisa, Anton, nagsakripisyo yung kuya nyo, nagtrabaho siya para matulungan kayong makapag-aral. Sana wag nyo sayangin yun. Sabi ni nanay na pumapatak ang kanyang mga luha. At mula noon, ginawa ko lagi ang bilin ni tatay na pagsapit ng 7:00 ng gabi ay sabay-sabay kaming makakain ng hapunan. Nagpatuloy yun hanggang isang gabi sa habang ako'y natutulog, nakita ko si tatay muli. Nakangiti ito. Nakangiti na papalayo na lumulutang sa himpapawid. Masaya na si tatay. Siguro'y dahil nagkasabay-sabay na kaming kumain na dati nagkakagalit na magkakapatid dahil sa hindi pagkakaunawaan. Lumipas pa ang mga panahon. Nagkaroon na kami na sari-sariling pamilya. Masasabi ko nga na masaya kami dahil may mga kanya-kanyang stable ang aming mga trabaho. At kung minsan, umuuwi kami sa bahay para sabay-sabay na kumain, pagsaluhan. Lalo na may kanya-kanya na kaming mga anak. Masaya na rin si nanay dahil kapiling na niya si tatay. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, RJ.
Yan po, napakinggan ninyo ang kwento ni RJ. Kaya kung kayo ay may mga ganitong klase ng kwento, maaari ninyong ipadala sa email address na nagpa-plus sa inyong mga screen. Muli, maraming salamat sa pagsuporta sa Komando YouTube channel at sa ating FB page. Pakipollow. Romantiko. Salamat.